Dalawa ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng basura sa landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ang insidente, tila sinubukan pang itago ng kumpanya makaraang hindi i-report sa otoridad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel, exclusive. Bagaman na ilibing na kahapon, ipinagluluksa pa rin ng magbiyenan na si Aling Mirasol at Rosa ang biglaang pagkamatay ni Larry Datiles. Isa siya sa dalawang scavenger na nasawi matapos matabunan sa pagguho ng basura habang nangangalakal sa landfill sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal noong Agosto 10. Naulila niya ang kanyang 5 anak kung saan 3 pa ang nag-aaral. Biglaan po kasi nangyari yun, hindi naman yun. Nasa gitna rin kami ng nun eh. Kaso nung nangyari, hindi. Talagang dumaan lang naman kasi siya, may dinadampot ng mga kalakal, tapos biglang nangyari. Aksidente, landslide talaga. Tapos? Kaya nga, sabi ko nga, siyempre, magulang kami. Hindi naman kami papayag kung ano-ano nangyayari sa kanya. Sinadya ng tao, pero hindi. Ano po ba yun? Dahil malakas po ba ang ulan? Wala po. Mainit po yun, di ba, bumagyo. Nagdalawang araw ang init. Kaya sino ba ang mag-aasa na mangyayari ng gano'n na matindi ang init? Sabi ko nung umulan tuloy, walang hindi po nag-landslide. Nasawi rin sa trahedya ang 26 anyos na si John Arman Aguinaldo na nailibing na rin kahapon. Naulila niya ang isang anak at kanyang asawa. Sabi po hindi naman po daw kasi pinapakit kasi pinagbabawal na po daw yun. Eh siguro po doon po sila talaga kumukuha ng pinagkakakitaan. Kaya po sila nag-akyat. Pinagkalooban naman daw ng kumpanya ng sapat na tulong pinansyal ang pamilya ng mga biktima. Sinagot din nila ang pagpapalibing at gastos sa burol ng mga ito. Pero ang insidente, huli na raw ng malaman ng otoridad. That is their obligation, no? Siyempre, ang dyan, kahit sino naman kahit na anong institusyon, you are obliged, especially pag may involving na yung human life natin, di ba? Yung buhay natin, no? So, they need to report doon sa authority, no? And they have to submit themselves. Posible raw na hindi ito ang unang pagkakataon na may kaparehong trahedya na hindi na-report sa otoridad. Mismong ang mga trabahador na rin kasi ang natatakot na mawalan sila ng kabuhayan pag tuluyang naipasara ang landfill. Libo-libong pamilya kasi ang umaasa sa pangangalakal ng basura sa lugar. Na pag ang tambakan mawala, daming apektado. Ngayon nga lang, di pa nga 2 linggo nga di nakakalahig, iyakan na nga sila sa pagkain. Magiging matibay ka na lang sa lahat ng kakayanin mo na lang para sa mga anak namin. Pero at least hindi nawala yung... Oo, at least hindi mawalan yung hanap buhay namin. Yun lang naman ang importante sa amin, yung paghahanap buhay namin dyan sa baba. Dahil yan lang ang pinakamabilis na At maraming umaasa. Oo. Karamihan talaga lahat ng tao dito umaasa sa tambakan. Sinubukan naming hingin ang panig ng pamunuan ng landfill kaugnay sa insidente. Ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Tanging ang mga security guard lang ang humarap sa amin at kinumpirma nila na balik operasyon na ulit ang mga scavengers sa pangangalakal. Lagi namin pinapaalala na pagpasok nila ng landfill, isaalang-alang din nila yung safety nila. Kasi alam natin na may kaakibat na disgrasya yung basura, lalo na kapag hindi maganda ang panahon. Nakahanda naman daw ang Rodriguez Police na tumulong sa mga biktima kung may plano ang mga ito na maghain ng reklamo laban sa kumpanya. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.